So meron tayong gagawin ngayon na Rouser 180. Yan. So ito naman hindi siya umandar, pero umandar naman daw to dati mga idol, no? Tapos ginawa meron daw konting lagitik. So yun, halata naman na kakagawa lang kasi tingnan nyo naman, plastic, puro gasket maker na naman, no? Tapos ito, ayan, baliktad. Okay, so baliktad to, tapos ito nakaluwa, so dapat nakabaon pa yan. Yan, so bakasin muna natin. So yan mga idol, kinalas na natin yung flat side ng Rouser 180. So alam nyo ba kung bakit kinalas natin? Para makita natin mga idol kung talagang nasa tamang timing, no? Kasi kung nagkataon paandarin natin diretso, baka may pagbirit natin pwede itong mawasak kasi hindi naman natin alam kung anong klaseng gawa ang pagkadali dito. Kasi nga tingnan nyo yung itsura, oh, punong-puno ng gasket maker, tapos ito baliktad pa, no? Tapos ito, oh, nabubunot to, oh, diba? So mali po ito, no? Yan, tanggalin natin, no? So yan. So ngayon, kaya ako siya kinilas muna para makita ko yung timing niya. Ngayon ikutin natin to, tapos tingnan natin kung talaga naka-timing. Ikutin natin para maganda, kasi pagka nalaman natin na naka-timing talaga. Okay, so isa pa, isang ikot pa. Yan, pag matigas na, okay na to. Yan. Yeah. Yan. So ito yung timing mark niya, kung makikita nyo, ayan, wala po ayan, oh, may timing mark siya. Tapos yung timing mark, ayan, layo. So napakalayo po nung timing niya, no? So buti na lang hindi natin to naabutan na umaandar. So yung timing niya, ito, yung top dead center niya, ito. Okay, tapos pagdating dapat sa balancer mga idol, itong timing mark nito, ayan yung guhit na yan. Yan, kung makikita nyo yung guhit na yan, dapat dito siya nakatutok sa taas. Dito kasi may marking din yan, yun sa ilalim. Okay, so napakalayo, no? Bali 1, 2, 3, bali 3 ngipin po yung pagitan ng timing. So napakalayo niya talaga. So may possible na madurog itong PC gear at magkakaroon ng problema yung clutch housing. So maganda rin ang naisipan natin na kalasin natin muna siya. Okay, so ngayon bakasin din natin yung head, ito, mga tornilyo, tapos para makita din natin kung ano yung pagkalagay ng camshaft, kasi ang camshaft mga idol hindi lang din basta-basta yan nilalagay. Okay, so ngayon kalasin natin din. So yun nga mga idol, no? Kinalas na natin yung head cap cover niya. So yan, may nakita pa tayong problema. So itong camshaft niya, tingnan nyo, busalsal na, oh. Kaya isa to sa nagpapaingay din mga idol, no? Busalsal na yung camshaft niya. Tapos ito yung lagi ko sinasabi, no? Itong washer na to, ayan, oh. Ayan, oh, angat ko, ha. Ito, dapat nakashoot din yun sa guide, kasi may guide din to, eh. Dapat ganito din yung paglagay niya, no? Dito, oh, tagalin natin, yan. Dapat dito yun siya, nakashoot din siya dito. Ayan yung guide na yan, oh. Yan, dapat para hindi ito gagalaw. Kasi once na gumalaw to, maapektuhan talaga ito. So nangyari, tingnan nyo, busalsal yung camshaft kasi hindi siya nakashoot sa guide. Tanggalin natin itong camshaft. Ayan, o. Ayan, o, may guide yan, o. So dapat yung washer na yan, ito, yan, dyan niya nakashoot. So problema, no? Busalsal na. Okay, so yun. Nakita din natin yung mga problema pa niya na iba, no? So yun lang naman ang tumbok natin mga idol, para malaman natin kung ano yung pagkagawa nila. Kasi mahirap kasi mga idol pagka halimbawa papandarin natin na siya agad, ito kasi kagawa lang, may-ari alanganin din kasi nga hindi siya kumbinsido. So nantay niya tayo, yun, sinik natin, tinan yung gasket maker, baliktad yung camshaft cap, yung camshaft guide, washer hindi nakashoot dito sa guide niya mismo, busalsal yung camshaft. So marami kasi magkakaproblema, tapos wala sa timing, yan, o, kumayod na nga yung bearing niya. So yun lang mga idol, tapos kalasin natin to kasi nga itatiming natin siya ulit. So yan, ang kapal ng gasket maker, yan yung nangyari.
no? So ngayon, ta-timing natin siya ulit kasi malayo masyado yung pinaka-timing niya. So yan oh. Layo talaga. Kasi ito yung TDC niya. Yan, ibig sabihin top dead center hanggang sa taas. Tapos yung marking niya ito. Ayan oh, yung guhit. Dito siya nakatutok. Malayo dapat dito. Bali, 3 ngipin yung nilayo niya, no? Tapos tinan yung makina. Ayan, puro gasket maker. Bubuo. Tapos parang may mga buhangin pa. Patay tayo. So, kalasin natin dito mga idol para may timing natin. Okay. Ayan mga idol, so ito na yung Rouser 180 na. Ayan, paanda rin natin. Push-start natin. Uy! Isang push-start lang ah. Tapos, tinan mo naman. Ang tahimik yung andar niya, no? Yun, no? Walang mintis eh, yo. So, yun nga, kailangan lang talaga mga idol pagdating sa mga Rouser, meron tayong idea kahit kunti lang.